Ang una nating gagawin mga boss, no, para magawa itong bubong na ito, kailangan bumase tayo dito sa floor plan natin, no? At saka dito sa mga elevations natin, front elevation, left side elevation. Tingnan natin kung ano yung elevation ng bubong at saka yung thickness, no? At saka yung elevation ng iba pang part, no, ng bubong. Halimbawa, itong elevation nito 4.27 siya. Tapos ito namang apex 5.70, no, yung elevation niya, no. Ngayon, ito namang fascia board, gutter, ang kapal niya is 0.3, no, which is ang elevation naman niya is 3 meters. So, kailangan nating bumase, no, dito sa front elevation, left side elevation, tsaka floor plan, no. O, pwede nating i-copy ito. Ilipat natin dito sa malapit, no, sa 3D natin, no, para ma-visualize nating mabuti kung paano yung paggawa nito, no. Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, no, kunin natin itong fascia board na ito na nakapaikot, no, itong roof na ito. Unahin natin ito, lagyan natin ng thick, no, at saka ng elevation, no. Gawin natin, i-continuous pala muna natin. Pagkatapos, lagyan natin ng ibang kulay para hindi tayo malito. Magmukhang kahoy yan, no? Ang gawin natin, i-type natin ngayon yung change command, no? Negative CH, na-discuss ko naman yan ng mga previous video natin. Tapos, sa properties, click natin yung properties option. Meron tayong elevation dito. O, ilagay natin elevation is 3 meters. Pero ang thickness niya, ilagay natin 0.3, no? Then, double enter. So, ito na siya. Ngayon, ang susunod na lalagyan naman natin ng elevation, ito, yung apex, no? At saka ito, lagyan natin ng ibang kulay mga boss at saka ibang line type, no? So, kailangan nating mai-elevate din yan. O, lagyan na lang natin ng ibang kulay, no? Para hindi tayo malito. O, halimbawa, white na lang natin. Ayan, no? Para madali siyang makita. Ito, no? At saka ito. Ito, hindi na natin kailangan ito mga boss, kasi meron tayong ibang technique kung paano gawin yung mga yan at i-connect dun sa naka-elevate, no? Ang unang elevation na ilalagay natin, ito. Ang nakalagay naman dito sa apex, base dito sa left elevation natin, 5.7, ayun, no? So, change ang command, negative CH pa rin, no? Tapos, select natin ito. P for properties, ito yon, no? Kunin natin ng elevation 5.7. Double enter. So, ito na yon, no? Ngayon ito naman, ang elevation niyan, tingnan natin dito is 4.27 naman, no? Kaya kung meron na kayong front elevation, left side elevation, tingnan nyo kung ano yung mga elevation niyan. Yun yung gagamitin yung elevation, no? Tapos properties, elevation, tapos 4.27, no? 4.27, double enter. So ito siya, no? So ngayon, once na nailagay na natin ito, no, yung 4.27 na yan, tsaka yung 5.7 na yan, ito na siya. Ang gagawin natin ngayon mga boss, no, mag-3D face tayo. Kailangan nating masolid itong portion ng roof na ito, no? Gawing ganito, no? So, gagamitin natin yung command na 3D face at saka yung UCS, no? So, ang unang i-apply natin yung UCS. Tapos, ilo-locate natin yung origin muna. Tapos, yung X-axis at saka yung Y-axis. Ito yan, no? Once na nailagay na yan, saka na tayo magti-3D face, no? 3D face. Mag-click tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Enter. So, ito na yon, no? So, naging solid na siya ngayon. Ayun, no? Ayan yung technique, no? Kung paano i-solid itong bubong na kagaya nito, no? So, pwede naman nating lagyan ng parehas na kulay kung gusto natin. Ibig sabihin, dalawang command pala ang i-apply natin, no? So, yung UCS muna at saka yung
3D face, no? So, ulitin lang natin. Kung i-apply natin dito, mag-UCS muna tayo. UCS. Ito yung origin. Tapos, ito yung X, horizontal, no? And then, ito naman yung Y. Ayan, no? Once na nai-apply na yung UCS, mag-3D face na tayo ngayon. No? Laging partner yan, no? 3D face. First point. Ito yan. Second point ito. Basta magpo-point lang tayo ng 4 na point, no? 3 and then 4. Ito na yan, no? So, nagawa na itong side na ito. Ayan, no? Ang susunod ito naman, no? So, same procedure na ginawa natin kanina. Mag-UCS tayo. So, ang in-apply natin sa UCS, type natin UCS. Ito yung origin. Ito yung X. And then, ito yung Y. Once na na-apply na yan, ibig sabihin itong UCS icon na ito, no, dito sa plane na ito, nakaset na, naka-align na. Yun ang ibig sabihin, no? Tapos, saka na tayo mag-3D face, no? 3D face. Ang 3D face, ito yun mga boss, itong kulay green na ito, magpo-point tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Enter. So, ito na yun mga boss, no? Kaya lang, meron pa tayo dito sa harap, ito, no? Itong roof na ito. So, magti-3D face din ulit tayo. Kailangan natin magti-3D face, tsaka natin i-apply yung UCS, no? So, same procedure. UCS. Ang origin, ito. Ang X, ito. And then yung Y naman, ito, na? So, ngayon, magti-3D face na tayo. 3D face. 1, 2, 3, 4. Ayan, na? So, ang susunod, ito naman. Itong nasa harap na ito, na? O, same procedure. UCS. User's Coordinate System. Ang ibig sabihin yan ng UCS, mga boss, ito yung origin. Ito yung X, siyempre. Horizontal yan. And then, ito yung Y. Laging origin, X and Y, no? Tapos, 3D face. 1, 2, 3, pang-apat ito, ito na yon, no? Ngayon na dito naman sa last, no? Dito sa kabila, pwede nating iikot yung view natin mga boss, Ito yun, no? Yung orbit na ito, no? Ayan. So, pwede naman nating iikot yan. So, ayan yung kagandahan, no? Dito sa AutoCAD, meron siyang orbit. So, wag tayong palilito dyan, no? Meron tayong UCS na naman, no? So, sipatin lang natin kung saan yung maganda mga boss, no? Pero actually, ito, pwede nang i-mirror ito, no? Ito, pwede nang i-mirror. Kaya lang, ang gagawin natin, i-apply pa rin natin yung UCS, no? So, UCS, ang gagawin natin, ito yung origin, ito yung X, and then ito yung Y, no? Ayun. Pagkatapos, 3D face na naman, ito yung first point, second point, third point, fourth point. Enter. Ayun na mga boss, no? Yung bubong natin, no? Kung titingnan natin, ayan na siya, no? Ang gagawin natin ngayon mga boss, pwede nating erase itong puti-puti na ito, kaya pwede rin naman nating palitan ng kulay, no? Para hindi, yun, no? Para hindi siya masagwa. Ayan, na. Ngayon ang gagawin natin, i-move na natin dito, na. So, paano ba i-move ng accurate yan? Ang gagawin natin, isi-select natin ito. Kailangan pala itong UCS natin, balik natin sa dati, no? UCS. Click natin ito. O, click lang natin yung world. Ito, no? Para balik siya sa normal UCS coordinate system, no? So, ngayon ang gagawin natin, i-move na natin ito. Itong bubong na ito, no? So, select lang natin, tapos move. Ang paghawak nito mga boss, dito. Sa endpoint dito,
sa corner nito kasi ilalagay din naman natin dito sa corner na ito, no? Ito, click. Ito na yung bubong natin mga boss, no? Ayan, kung titingnan natin, nagawa na. So, ganun lang mga boss, no, yung naging topic natin. So, sa totoo lang, itong bubong, kailangan, no, medyo may alam tayo dun sa mga command, lalo na sa mga previous command na diniscuss ko, no? Okay, umpisahan na natin mga boss itong topic natin sa sweep command. Ito yon, no? So, ito yung finished product, no, pag mag-sweep tayo. Ito, butas siya, no? Tapos, dito, meron siyang solid, no? Wala siyang butas, pwedeng ganyan, no? At pwede rin nating lagyan ng eksaktong kapal yung butas ng tubo, no? So, paano gawin ito mga boss? Importante ito, lalo na sa mga paggawa ng mga tubo, no? Sa construction, no? Sa mga downspout at sa mga water line at iba pa, no? Ngayon, paano gawin ito? Kailangan pag gagawin natin ito mga boss, nasa 3D views tayo. Na-discuss naman natin kung paano pumunta sa 3D views. Pupunta tayo dito sa view, 3D views, and then ito yung mga yon. Kung gusto nyo pumunta sa southwest isometric, southeast, northeast, northwest, no? Ngayon, pag nakapunta na tayo sa 3D views mga boss, which is na-discuss ko naman dati, no, kung paano pupunta sa mga 3D views na yan. Kung gagawin natin ito, siyempre kung meron tayong plano na mga tubo, pwedeng gawin yan sa 3D poly, no? Halimbawa, magko-command ako 3D poly. Kailangan meron muna tayong tubo, no, na isi-sweep. So halimbawa, nag-umpisa dito yung tubo natin, tapos tataas siya halimbawa ng 2 meters. Tapos ang kagandahan kasi ng 3D poly, pwede siya sa along X, along Y, along Z, no? So halimbawa dito, tatakbo siya halimbawa papunta rito ng 3 meters. Ayun siya, bigla siyang angat, no, ng 2 meters. Tapos papunta rito, magwa 1 meter siya, tapos bigla siyang angat ng halimbawa 2.5 meters. So halimbawa ito yung sample natin. Ito rin naman yan, no? Kailangan pala bago natin ipili ito para rounded yung corner, i-explode muna natin. Na-discuss ko naman yung explode command, and then piliin natin, no? Halimbawa ang radius 0.3, no? Tapos i-multiple ko na lang para mabilis. Ayun, no? Yung pagpili-pili na yan para rounded yung corner, na-discuss ko rin naman, no? Ayan yung tatakbuhan ng tubo natin, no? So, dito ang ginamit ko is circle. So, etong object na tatakbo dito, hindi lang naman circle ang gagamitin natin. Pwedeng rectangle, polygon, o basta kung ano yung shape ng tubo, no? Tapos, ito, halimbawa, rectangle ang gagamitin natin, no? Pwede rin naman. Tapos, i-move ko lang ito. I-project ko lang dito hanggang dito sa gitna at para gitnang-gitna siya. Ilagay ko siya rito. Ayan, no? So, ito, tatakbo siya rito using sweep command, no? Kaya lang, kailangan i-join muna natin ito para tuloy-tuloy siyang tumakbo, no? So, meron tayong command na J, no? Ayan yung join command. Na-discuss ko rin naman nung previous video. O, ito, one entity na, no? Lahat ng line is na-join. Ngayon, meron tayong command, eto nga, no? Ang shortcut command ng sweep is SW. Ita-type lang natin. O kung masipag kayo mag-type, type nyo ng buo, sweep. Ayan, no? Tapos, i-select natin yung patatakbuhin natin dito, no? Tapos, click natin yung mode. Ngayon, merong mode dito. Pagka surface, hollow siya. Kagaya nito, pagka namang solid, kagaya nung nakita natin kanina, wala siyang butas, no? Subukan muna natin itong surface. Tapos, i-select natin ito. Ito yon. So, kung mapansin nyo mga boss, ito, hollow yung loob niya, no? Ayan yung surface option, no? Ito, tumakbo yon. O, yun, no? Ngayon, subukan naman natin, ito namang solid, no? So, ulitin lang pala natin, no? Yung surface, pwede rin naman dito, no?
para malinaw, SW or sweep, tapos select lang ito, tapos click natin yung mode, i-surface natin, tapos i-select natin ito. Ayun, tumakbo siya, no? Ngayon, pagka gusto nating hindi siya hollow, no? Gusto natin ganito siya, solid siya, walang butas, SW, sweep, no? Tapos click natin yung object na patatakbuhin natin dito, tapos yung mode, solid tayo. Click natin yung solid. Tapos select natin ito. So ito na yon. Solid siya, no? Wala siyang butas. Minsan naman, yung kapal niya nakalagay, no? Halimbawa, 10 mm. Pero pwedeng lagyan ng butas yan using shell command. Ito yun, no? Shell, no? O, click natin yung shell. Tapos, iselect natin ito. Tapos, yung pangalawang iseselect natin yung ilalim. Gamitin natin itong orbit na ito, no? Ayun, sinelect natin yon. Orbit uli. Iseselect natin itong top, no? Ito. Ayun, no? Saka natin i-enter. Ngayon, kung pansinin nyo, dito sa screen natin, nang hihingi siya ng offset distance. Halimbawa, offset distance niya 0.02. Then, enter. O, eto na yon, no? So, nabutas na siya, oh. Ayan yung 0.02 na kapal, no? So, yung union kasi, uni, no? Pag gusto mo maging one entity, no? Yung dalawang object, magiging one entity ito, no? Ngayon, kung gusto naman nating mag-subtract, halimbawa, gusto nating i-subtract ito, SU, o subtract, no? Select natin yung sasubtractan, and then, enter, i-select natin yung pang-sasubtract, no? Ayan yung subtract command, no, na discuss natin nung previous videos, no. Ngayon di-discuss naman natin ngayon yung intersect command, no. Minsan kasi gusto natin yung intersection volume lang, no, nung dalawang three-dimensional object ang gusto nating matira, no. Diyan papasok yung intersect command, no. Intersect, ito 'yon, no. INT, yung shortcut command niya, no? And then, select natin kahit alin ang mauna. And then, enter. Ito yon. Yung intersection na volume, ayun yung matitira. Ayan yung intersect command, no? Ang susunod na pag-uusapan natin ngayon, ito namang revolve, no? Itong revolve na ito para yung rev surf, no? Yung revolve, i-type natin yung rev o yung revolve, no? And then, i-select natin yung object na i-revolve. Ito yon. Enter. Ngayon, specify axis start point, no? Ang start point ito, and then yung end point niya dun sa kabila. Ayun. So, kung napapansin natin, nagre-revolve na ngayon yung object na una nating sinelect, no? Ngayon, kung gusto nating 360 degrees, enter lang natin, na? So, eto na yon. Ayan yung revolve command, no? Yan yung simpleng command para umikot itong unang sinelect natin dito sa axis na ito, no? Ayan yung revolve command, no? Kung uulitin natin, REV o yung revolve, select natin ito, and then enter. Tapos, click ito yung first, ito yung second, and then 360. Kung gusto nating kalahati lang, 180 degrees, no? Ayun siya. Ayan yung revolve command, no? So, na-discuss ko naman yung rotate 3D nung mga nakalipas na videos, no? Kung gusto nating i-rotate yan, 90 degrees. Ayan yan, no? Ayan yung revolve command, no? Ito naman yung intersect command, no? Sa 3-dimensional command dito sa AutoCAD, no? Ngayon, ang susunod pag-uusapan natin itong command na surf tab, no? Nung nakaraang video kasi napag-usapan natin yung
edge surf, no? Yung edge surf, yung mga segments niya konti ang lumabas, no? Edge surf, tapos nag-click tayo rito para maging solid ito. Ayan, so nakita natin naging solid yung mga line, no? Ngayon, kung gusto nating makita, no, yung mga segments niya, no? Dito tayo sa wireframe. Kung napansin nyo, ilan-ilan lang yung mga segments niya. Kung gusto nyo mas makinis yan, ibahin nyo yung surf tab setup, no? Gagamitin natin yung surf tab command, no? Surf tab 1. Yan yung horizontal segments, no? Halimbawa, 50. Ayan, no? Yung surf tab 2, halimbawa, 100. O, pag nag-edge surf tayo, mas makinis yan, no? O, mas marami siyang segments. Na-discuss naman natin itong edge surf command nung previous video, mga boss, ha? Para makita yung mga segments na yan, pupunta tayo sa views and then visual styles, wireframe. So, kung napansin nyo, mga boss, mas marami na siyang segments, oh. Ayan yan, no? Ayan yung surf tab command, no? May mga application ito sa 3D drawing, no? So, bihira mang mangyari pero merong application ito, no? Ayan yung mga iba pang 3D commands, mga boss, no? Sana kung nagustuhan nyo itong video ito, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.